pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. David, ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor,
and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla. Ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due English. apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... of with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you can Opo. avail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag,
Sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Isang liham umano mula kay Vice President Sara Duterte ang humihiling sa Senado na sagutin ang gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ayon sa umano'y liham, dahil sa security concerns, dapat manggaling ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na wala siyang Pero ng pagpupulong, I think between Secretary Bantug and the OVP, I'm not sure, maybe you can confirm that. Samantala, kinumpirma ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi pinagbigyan ng Senado ang kahilingan na sagutin ang food at beverage ng defense team. Ayon kay Tulfo, napag-usapan ito sa mini caucus ng majority senators at napagdesisyonan na hindi maaaring pondohan ng Senado ang naturang gastusin. Desisyon po ng Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Nagtatanong kami. Napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun. And the decision of majority is like, ba't natin sasagutin? Di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering? Ipinaliwanag din ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala ng sapat na pondo ang Senado para sagutin ang pagpapakain sa defense panel maging sa prosecution panel. Aniya, marami pang prioridad na gastusin ang Senado na kailangang unahin, kabilang ang budget hearings at committee hearings. We cannot afford it. Hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan nga, meron nga nag-comment Attorney Sal na kung wala naman palang budget kahit sa pagkain, dapat hindi na lang nag-impeachment. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman, kahit talagang kanya-kanyang gastos yun. Nagdemanda, sa yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perwisyo na hihingi nila sa hukuman na pagbayarin yung natalo dun sa mga ginastos nila sa abogado, lahat ng gastos nila dahil sa maling pagdidemanda sa kanila. Ordinarily, ganun yun. Kaya, ganun din dito. Ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, wala namang kasaysayan. Wala namang pasiyambigan. Papagastusin mo si Vice Presidente Daisala. Private money yan. Kagastos sa mga abogado. 3 araw
sa isang linggo, gagastusan mo yan. Buti niya ng isang taon at kalahati. Talagang kawawa naman ang dinimanda mo. Lalong-lalo na, politika ang nasa likod. Hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances yan. Kaya, yung mga tagilid ang dinidemanda dyan. Pero, talagang ang gawin na lang ninyo, mga papayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, permission. Pero civil case na lang po ba yan, Attorney Sal, if ever? Oo, siyempre, civil case. Pwede rin namang malicious prosecution, criminal case. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita ito, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pangangailangang magsagawa pa ng loyalty check sa hanay ng militar sa kabila ng pagsisiwalat ng National Bureau of Investigation na may mga aktibong sundalo umano na iniimbestigahan kaugnay ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa kabila ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court na may mga aktibong sundalo na kabilang sa mga persons of interest sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, bagamat mas hihigpitan pa ang seguridad ng Pangulo dahil sa umano'y mga banta mula sa pamilya Duterte, walang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Kasunod ito ng pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa mga napaulat na grave threats. Matatanda ang sinabi ng Matibag na ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte at ng pangalawang Pangulo ang naging trigger point kaya binuo ang isang special task force. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid na ng Pangulo ang mga pagbabantang ito na bunsod umano ng galit ng pamilya Duterte. Tiniyak ng opisyal na hindi ito pinagsasawalang bahala ng gobyerno dahil buhay ng lider ng bansa ang nakataya kaya nararapat ang mas matinding pagpoprotekta. Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na buo pa rin ang kumpiyansa ng punong ehekutibo sa militar, ngunit dapat anyang matukoy ang mga individual na may balak tumalikod sa saligang batas. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Nilinaw din ng palasyo na ipinauubayan na nila sa liderato ng AFP at sa security forces ang pamamahala sa sitwasyon kaya walang nakalinyang loyalty check sa ngayon. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortal, SMNA News. Ayan, Attorney Sal, hindi na daw kailangan ng loyalty check. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na kailangan kasi alam na nila kung sino yung mga kalapin nila. Sino yung mga kakampi nila. Hindi na kailangan. Ayan. May sa isa pang banda, Attorney Sal, tiniyak ng or ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas kaugnay nga ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap nila Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio kung saan nga tinalakay yung pinakahuling insidente ng Ayungin Shoal. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na nais ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas sa China upang maiwasan yung pag-uulit ng mga tensyon sa WPS. Binisita rin ng Pangulo Attorney Sal ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot nga sa insidente ng Ayungin Shoal at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo. Itong isyong ito, Attorney Sal,
makakatulong po ba kung halimbawa ang mismong presidente ng Estados Unidos yung parang mamagitan sa planong i-reset yung relasyon ng Pilipinas sa China? Kung gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakaran panglabas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunurang ka sa gusto ng Estados Unidos. Kapalitan ko ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal ng sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. Kasi pag reliant ka, depende ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya. Russia, kalaban niya. China, Korea, ang lapit natin sa kanila. Layo naman nila. Pero kung ginagamit nila ang teritoryo natin sa pamamagitan ng pantay ng mga batas militar, may problema tayo, mapanganin. Ngayon, pagdating naman doon sa West Philippine Sea, matagal na natin sinasabi rin ni Presidente Duterte na ang gagawin natin dyan, mag-usap tayo sa lamesa ng diplomasya. At hindi po pwede na mag-iiringan tayo na mag-iiringan yan hanggang sumabog yan. Kasi nga, ang bawat panig talagang hindi naman sila atras sa mga posisyon nila. Para sa China, kanila yan. Para sa atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente noon, since hindi tayo magkasundo dito, pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay na maaaring magbenepisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita niyo nun, walang gulo. O ngayon, dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira, nayayabot naman sila, binubuli naman tayo, sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Kaya kailangan, mag-usap na lang tayo kung anong dapat gawin. No? Since hindi tayo magkasundo, ayaw nyo, ayaw din namin, o magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag, yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na ang gawin. Pero too late na po kaya, Attorney Sal, nga, na meron na lang nalalabing siguro mga isang taon na lang mahigit na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-realize niya na kailangan maibalik muli yung relasyon ng Pilipinas at China. No such animal as too late. Pag gusto mo, gagawa ng paraan yan. Parang wala kasing nagtatanong na Aris Ducotes para malaban ang katotohanan. Siyempre, may kakampi si Bibi Sara at meron din kakampi mga bakak. Pero mas marami po silang bahag. So talagang halatang-halata po sa pagtatanong nila, lalo na yung isa antivirus, yung Erich na Lobender, yung kapatid niya, di ba? Yung mga tanong ni dekorasyon na Senate President, no? At siyempre, yung mga kakampi naman ni Inday Sara, si Alan at si Pia, hindi naman nila makakount as for acquittal ang hindi bumoto, no? Pero siyempre, 13 sila, so 3 na lang ang kanilang kakailanganin at ngayon pa lang nagsisimula na yung mga usap-usapan na dapat ibaba ang numero, no? Na hindi dapat isama yung 3 sa bilang ng 2/3 at ang gusto nilang ibaba sa 14. Kasi kung 14, 13 sila, isa na lang ang kukunin nila. So, pwede nilang takutin kung sino man yung isa pa na kakasuhan. No? Nandyan ang mga bilyar, pero narinig ko naman ang mga bilyar, hindi na talaga kasi hanggang 2028 naman si Marcos, sapat naman silang resources para mabuhay until 2028. So, tignan natin kung sino pa ang tatakutin nila. Pero ngayon talaga, malinaw na malinaw, no? Na baka ang sunod nila ikulong is si Alan Peter Cayetano dahil sila'y kinukonsider na napakalaking tinig din si Alan Peter Cayetano dahil matalino nga, no? Alam niya ang batas, alam niya ang kanyang procedure at nasa tamang lugar ang kanyang puso, no? Para sa bayan. At hindi nagpapabili sa mga bangag. So, sa tingin ko talagang pagpipilitan nila na ibaba ang 14 dahil siyempre mas madali makakuha ng isa kaysa makakuha ng 3. Nakita niyo naman talagang kita ng numero ngayon dito sa Senado dahil alam naman ng marami na susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. Yan na po, lumabas ang bagong
Pulse Asia survey, sa tingin ko yan ang pinaka-credible na survey at wala pong malapit na katunggali sa politika ngayon si Inday Sara. Sa katunayan, ang pinakamalapit pa rin si Leni Robredo pero 20 points ahead pa rin po si Inday Sara. At kung titignan niyo po sa Balance Luzon na dati ay strength ni Leni Robredo dahil kasama dyan yung stronghold niya na Bicolandia, 50-50 na sila. At yan naman ang ideal kay VP Sara. No? 50-50 ang Balance Luzon, 50-50 ang Metro Manila, tambak sa Mindanao at tambak sa Visayas. VP Sara pa rin. Kung ikaw ay senador at meron ka pang 3 taon na bubunuin sa iyong termino, kung di naman kaya, ay tatakbo dito sa darating na elections 2028 at magkakaroon na 6 na taon. Ikaw ba ay buboto para makalaban ang sitting president? Except na lang talaga kung Noel. At yan naman po ay may possibility dahil alam naman natin, ayaw talagang bumitiw nito si Bangag. No? Ewan ko ba, talagang adik sa pangungurako ng dugong Marcos. Klepto talaga sila, nasa dugo. Kaya pasensya ka na, Senator Amy. Gusto na sana kitang mahalin pero talagang hindi ko pa rin matanggap. Dahil parang genetic talaga yung inyong predisposition na magnakaw sa kaban ng bayan. Parang nasa dugo nyo talaga eh. Kasi how do we explain yung kapatid nyo walang kabusugan sa pagnanakaw? Ewan ko ba. But anyway, mahaba pa naman po ang tatahakin at meanwhile, patuloy po ang pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio. Record na po ito na hindi sila umuwi. Parang 1 linggo na sila hindi umuwi. At ang balita ko hanggang 27 ito doon sa SODA. Baka naman meron silang inaantay. At sana nga meron. Sana nga yung mga magigiting natin kasundaluhan at kapulisan talagang magpapili ng kanilang mga paninindigan at protektahan ang taong bayan sa panahon na kinakailangan. Ulitin ko po, kailangan natin ng proteksyon dahil napakalaki ng banta sa ating kabuhayan habang ang presidente ay nananatiling bangag. Sa hukbong sandatahan nga pag nalaman na ikaw ay adik, tanggal ka na agad. Bakit sa pagiging presidente, kumpirmadong adik na, handyan pa rin. Hindi natin sinisisante at kung ayaw masisante, kung ayaw magbitiw, dapat sisantihin. Gaya na ginagawa natin sa mga enlisted na mga kasundaluhan. Di ba mga kasundaluhan, kapulisan, bakit kayo mahulihan lang kayo ng konting shabu? Tanggal ka agad. Bakit ang presidente paulit-ulit na nagko-cocaine? Nandyan pa rin. Sarili ng kapatid nagsasabi, kaya wag na sabihin dito katotohanan yan. Siguro naman alam talaga, lalong-lalo na ng manang, kung anong diferensya sa kanyang ading. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating 2 senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba?
At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Ito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda, kailangan may due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin, integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, wag nating kalimutan, pantay-pantay tayo sa batas. Bagay raw na maging Vice President sa 2028 si Robin Padilla ayon kay Attorney Salvador Panelo. Bukod dyan, si Padilla pwede rin daw maging future president. Kung tutuusin, tuloy. Abangan niyo kung sino. Basta may naririnig na ako. yan nga lang, posibleng magbago yan sakaling makonvict si VP Sara sa impeachment trial.
Kung matatandaan, sinabi ng dating kongresista at kaalyado ng mga Duterte na si Mike Defensor na sakali man daw na matuloy ang impeachment sa bise, panlaban nila si Davao City Mayor Baste Duterte. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Padilla. Kung matatandaan, sinabi na noon ng kanyang misis na si Mariel Padilla na hindi deserve ng mga Pinoy ang kanyang mister. Ano po mga reaksyon nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na si Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa amin dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na ikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga ba, may hinihiwalay hinihiwalay yung para doon sa NPA. Sabi ko, parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. Yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader Ang tatay ko, si Roy Padilla. Lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa 3rd floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng 1st floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po.
kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts, andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Ano masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo. At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig. Wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasi armado, yung mga Marxist kasi. Yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi, palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Ayan, Na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. And napakatapang ng tatay niya, tatandaan ko. Salamat po. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military at yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun eh, yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong kasi kung huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Tsaka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako. Nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP. Sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. Wala na, na-repeal na yung anti-subversion law. Bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Marami kasi nagtatago pa eh. In denial, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganun, na sumusuporta sa armado, pero
kung sila ay totoong leftist, wag kang mahiya. Proud ka dapat. In the first place, he should have been disqualified. Disqualified for delicadeza, disqualified likewise under the rules of court simply because of the fact na yung wife niya was one of the signatories pala doon sa impeachment complaint against VP Sara Duterte. Isa siya sa pumirma doon sa articles of impeachment. Then, by parity of reasoning, pwede natin i-apply by analogy, delikadesa na lang sana na hindi na siya nakikialam doon sa pag-investigate against kay VP Sara. Why? Because there is a clear conflict of interest. He cannot say that he can separate himself from the affairs of his wife. Kasama niya yun sa tulog, kasama niya sa kain, kasama niya sa kanyang buhay. So dapat sana hindi na lang siya nakikialam, especially doon sa pag-appear sa Senado. Hindi pa siya subpoenaed, but he voluntarily went to the Senate, and that speaks well of his character perhaps as a public officer. Wala pong personalan ito, pero dapat sana din na lang siya nakialam. But granting for the sake of argument na hindi niya nakita yon, yung quality ng kanyang testimony sa aking palagay lang ay medyo depektibo. Bakit? He was not personally involved in the original investigation. He was not present during the time when it was investigated. And as a matter of fact, hindi rin siya mismo ang nag-imbestiga. Hindi rin sa panahon niya nangyari yung investigation. So wala talaga siyang personal knowledge. Yung alibay o rason na ginamit ng prosecution na entries, official entries daw iyon, sa akin pong palagay, with utmost due respect, under the rule on evidence, when you invoke that as an exception to the hearsay rule, you only prove the existence of that entry. You do not prove the truthfulness of the entry. And the truthfulness of the entry in the records of a particular office can only be testified to by the persons involved in the investigation. Hindi siya involved sa investigation eh. So kung baga, he was just but a transmitter of information. So akin to hearsay pa rin. Kaya nga, tama si Attorney Binluan doon, parang chismis lang yung testimonian niya. Maski saan kang, side sa politika, kung korte po ito, dapat excluded na yung testimony niya kasi wala yung probative value. Yun po ang nasa tingin ko. Attorney, normal po ba yung parang may disclaimer ang korte? Kasi parang, sa tingin ko parang disclaimer kasi sinasabi kasi na hindi ibig sabihin nyo, kayang sinasabi ay pwede nang gamitin. Ito yung yung sa affidavit na ito ay i-take na katotohanan. Kasi yung tanong is yung may personal knowledge ba siya? Pwede ba to? Or sa regular court as in automatic pag hindi pasok sa kanya yung qualification bilang witness, automatic kung nakaharap man siya pero hindi niya matatapos kumbaga, attorney? Kung hindi niya it is not within his personal knowledge. Well, ordinarily kung sa korte yan, hindi yan i-allow sa korte. Wala ka pala dun eh. So go on other matters. Ganon sana yun. Go on other matters where you have a personal knowledge. Yun ang ordinary na ginagawa sa korte. Or it may be allowed by the court as an independent relevant statement. Siguro parang to prove lang na the fact is existing but not necessarily the truth of the matter. It may be allowed under certain conditions. Pero doon kasi sa kanya, parang klarong-klaro na wala talaga siyang personality. He came
He came after the fact of investigation. All of his, what you call these testimonies, came after the fact. So, kumbaga, kung sa korte sana yun, baka i-disallow siya kaagad. Opo, hindi naman sa pangmamaliit sa ilan nating mga senator judge kasi baka yung pag-appreciate nila dito yung parang lahat ng mga naririnig nila ay pwede na. Yun yung ano natin eh. Kasi sa tingin ko, kasi meron kasi ako narinig attorney na wala daw sila doon para impluwensyahan yung korte. Eh di po ba yan po yung pangunahing rason kung bakit andun sila para impluwensyahan, para mahimok mo ang korte na pumanig sa iyo sa pamamagitan ng paglalatag ng mga ebidensya. Pero paano na lang kung wala kang kasanayan sa mga dapat lamang na yung naayon sa batas, maapektuhan talaga yung desisyon. Yes. I think it is incumbent upon the senators to also brush up on the law, on the matter. Kasi sila yung magdi-decide. Hindi naman po pwede na kasi hindi sila abogado, hindi din sila mag-brush up on the rules. Like for example, very basic rule that a witness can only testify to facts they know of their personal knowledge, meaning facts derived from their own perception. Dapat alam ng mga senador yun. And it is also their responsibility to know such fact under the rules on evidence. Kasi tatayo sila as senator judges there. So, dapat alam nila na pag ang testimonya ay not based on a witness' own perception, then dapat excluded yan, hindi sana yan i-allow. And kasi inadmissible yan. And it is incumbent upon the senator judges to know such very basic rules. But I do not know. Yun nga sana yung nangyari doon sa kanya. That could have been subjected to mere stipulations. Stipulations na lang sana yun. Yung prosecution, dapat nag-propose ng stipulation na siya ang head ng, ng NBI. Ito yung sasabihin niya, kasi wala naman siya personal knowledge. Nagsayang lang tayo ng panahon. Puro lang pala chismis yung, yung kanyang tinestify doon. And based on his belated headship of the NBI, which really do not have any probative value. Ang importante nga sana nun is, sino yung mga tao na nandun during the actual interview of of Vice President Sara Duterte. Hindi ito lumalabas kasi yung mga tao na present talaga at that time when Vice President Sara Duterte was present, when she allegedly declared the threats, yun sana ang mga tao na may personal knowledge kasi sila yung maka-authenticate nung mga tape. Pati nga yung first witness sino yung agent. Hindi rin yun siya, sa aking palagay, competent witness because what he testified to was the tape that can be seen on TV already. So anybody can be just like him, There was no testimony as to the origin of the tape. Kasi yung origin of the tape, yung raw file, should have been the one that should have been presented. Yun ang importante kung sa korte ito. Kasi kung doon ka na sa publicly available tapes, then you can, any Tom, Dick, or Harry can be made as a witness, which is not correct to my humble mind. Because what you are seeing are the tapes that can be seen by anyone. You are not actually testifying as to what transpired during the actual interview. Yun ang pinaka-importante sana. Opo. Pero, ewan ko, politika kasi ang nangyayari dito. Bakit natin inaalaw ito? Opo. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor.
You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito
ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng
Oo ba o hindi? Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil Tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Isang liham umano mula kay Vice President Sara Duterte ang humihiling sa Senado na sagutin ang gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ayon sa umano'y liham, dahil sa security concerns, dapat manggaling ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na wala siyang sapat na impormasyon dahil hindi naging bahagi ang defense team sa naturang liham o sa mga naging pag-uusap tungkol dito. I cannot, I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know, but I cannot dwell on the details kasi that is an OVP letter and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi di naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala kaming any participation pagdating doon. So again, I'm sorry. I wish I could give you more details pero hindi kasi talaga ako naging involved doon. Nang tanungin naman kung may kinalaman sa seguridad ng defense team ang umano'y liham, sinabi ni Powa na posibleng para sa kapakanan ng kanilang grupo ang naging kahilingan. Perhaps concern definitely for the defense team, hindi ba? But as to kung ano yung mga detalye talaga na napag-usapan kasi as far as I understand it, nagkaroon ng pagpupulong I think between Secretary Bantug and the OVP. I'm not sure, maybe you can confirm that. Samantala, kinumpirma ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi pinagbigyan ng Senado ang kahilingan na sagutin ang food at beverage ng defense team. Ayon kay Tulfo, napag-usapan ito sa mini caucus ng majority senators at napagdesisyonan na hindi maaaring pondohan ng Senado ang naturang gastusin. Decision po ng Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Natanong kami, napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun, and the decision of majority is like, ba't natin sasagutin, di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain, tapos sila pa mamimili sa catering? Ipinaliwanag din ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala ng sapat na pondo ang Senado para sagutin ang pagpapakain sa defense panel maging sa prosecution panel. Aniya, marami pang prioridad na gastusin ang Senado na kailangang unahin, kabilang ang budget hearings at committee hearings. We cannot afford it. Hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan nga, meron nga nag-comment Attorney Sal na kung wala naman palang budget kahit sa pagkain, dapat hindi na lang nag-impeachment. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman, kahit talagang kanya-kanyang gastos yun. Nagdemanda, sa yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perwisyo na hihingi nila sa hukuman na pagbayarin yung natalo yun sa mga ginastos nila sa abogado, lahat ang gastos nila dahil sa maling pagdidemanda sa kanila.
Ordinarily, ganun yun. Kaya, ganun din dito. Ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, wala namang kasaysayan. No? Wala namang pasiyambigan. Papagastusin mo si Vice Presidente Daysara. Private money yan. Gagastos mo sa mga abogado. 3 araw sa 1 linggo, gagastosan mo yan. Buti niya lang 1 taon at kalahati. Talagang kawawa naman ang dinimanda mo. Lalong-lalo na, politika ang nasa likod. Hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances dyan. Kaya, kumbaga, tagilid ang dinidemanda dyan. Pero, talagang, ang gawin na lang ninyo, mga mapapayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, permission. Pero civil case na lang po ba yan, Attorney Sal, if ever? Oo, siyempre, civil case. Pwede rin namang malicious prosecution, criminal case. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita ito, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pangangailangang magsagawa pa ng loyalty check sa hanay ng militar sa kabila ng pagsisiwalat ng National Bureau of Investigation na may mga aktibong sundalo umano na iniimbestigahan kaugnay ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa kabila ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court na may mga aktibong sundalo na kabilang sa mga persons of interest sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, bagamat mas hihigpitan pa ang seguridad ng Pangulo dahil sa umano'y mga banta mula sa pamilya Duterte, walang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Kasunod ito ng pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa mga napaulat na grave threats. Matatanda ang sinabi ng Matibag na ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte at ng pangalawang Pangulo ang naging trigger point kaya binuo ang isang special task force. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid na ng Pangulo ang mga pagbabantang ito na bunsod umano ng galit ng pamilya Duterte. Tiniyak ng opisyal na hindi ito pinagsasawalang bahala ng gobyerno dahil buhay ng lider ng bansa ang nakataya kaya nararapat ang mas matinding pagpoprotekta. Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na buo pa rin ang kumpiyansa ng punong ehekutibo sa militar, ngunit dapat anyang matukoy ang mga individual na may balak tumalikod sa saligang batas. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Nilinaw din ng palasyo na ipinauubayan na nila sa liderato ng AFP at sa security forces ang pamamahala sa sitwasyon kaya walang nakalinyang loyalty checks sa ngayon. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortal, SMNA News. Ayan, Attorney Sal, hindi na daw kailangan ng loyalty check. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na kailangan kasi alam na nila kung sino mga kalapin nila. Sino yung mga kakampi nila. Hindi na kailangan. Ayan. May sa isa pang banda, Attorney Sal, tiniyak ng or ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga
concerns ng Pilipinas kaugnay nga ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap nila Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio kung saan nga tinalakay yung pinakahuling insidente ng Ayungin Shoal. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na nais ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas sa China upang maiwasan yung pag-uulit ng mga tensyon sa WPS. Binisita rin ng Pangulo Atty. Sal ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot nga sa insidente ng Ayungin Shoal at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo. Itong isyong ito, Atty. Sal, makakatulong po ba kung halimbawa ang mismong presidente ng Estados Unidos yung parang mamagitan sa planong i-reset yung relasyon ng Pilipinas sa China? Kung gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakaran panglamas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunuran ka sa gusto ng Estados Unidos. Kapalitan ko ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal ng sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. Kasi pag reliant ka, dependent ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya. Russia, kalaban niya. China, Korea, atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente noon, hindi tayo magkasundo dito. Pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay na maaaring magbenepisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita niyo noon, walang gulo. O ngayon, dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira. Nayayabot naman sila, binubuli naman tayo. Sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Kaya kailangan, mag-usap na lang tayo kung anong dapat gawin. No? Since hindi tayo magkasundo, ayaw nyo, ayaw din namin. O magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag. Yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na ang gawin. Pero too late na po kaya, Atty. Sal, nga, na meron na lang nalalabing siguro mga isang taon na lang mahigit na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-realize niya na kailangan maibalik muli yung relasyon ng Pilipinas at China. No such animal as too late. Pag gusto mo, gagawa mo ng paraan yan. Parang wala kasing nagtatanong na honest to goodness para malaban ang katotohanan. Siyempre, may kakampi si Bibi Sara at meron din kakampi mga bakak. Pero mas marami po silang bakak. So talagang halatang-halata po sa pagtatanong nila, lalo na yung isa antivirus, yung Heritage na Lovender, yung kapatid niya, di ba? Yung mga tanong ni dekorasyon na sa Senate President, no? At siyempre, yung mga kakampi naman ni Inday Sara, si Alan at Sofia Quintano, at si Robin Padilla, talagang parang kaya nga naging political proseso ito. Hindi natin matatanggal na pagkabat dapat, at sabi ng taong bayan, karamihan sa ating mga mamamayan na nagsabi na dapat ay base sa ebidensya maging desisyon ng impeachment court, mukhang base pa rin talaga sa politika. At ang magiging division dyan ay mayorya at saka ang minorya. Ang issue na lang, dahil ang majority naman ay 13 lamang, na kailangan nila ng 16, may makukuha kaya ang bangag sa 8 ngayon.